Ma'am, excuse me lang po. Check ko lang po yung bag bago po kayo pumasok. Ba't mo check? Ayoko. Ma'am, kailangan po i-check lahat ng bag bago po pumasok. Wala akong pakialam sa protocol nyo kung kailangan i-check lahat. Mayaman ako. Marami akong pera. Hindi pwedeng ganyan ginagawa nyo na check up nyo lahat. Ma'am, hindi ko po kayo pwedeng papasukin dito kung hindi ko po pwedeng i-check yung bag nyo. Alam mo, ang liit ng utak mo, no? Ang laki ng mata mo, pero yung utak mo, napakaliit. Di ba sinabi kong ayoko? Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Hindi mo pwedeng pilitin yung gusto mo, naiintindihan mo. Kaya ganyan na lang yung trabaho mo eh, security guard. Kasi mangmang ka. Walang tala nung habang nag-aaral ka. Di ba? Ang dapat nga sa inyo, dapat binabaril na lang eh. Oo. Parang patay na. Ma'am, grabe naman po kayo makapagsalita. Talagang grabe ako eh, ang kulit mo eh. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko eh. Wala akong pakialam sa trabaho mo. Gusto ko pumasok sa building na to, papapasukin mo ko, hindi mo kailangan check upin yung mga dala ko. Naintindihan mo? Ma'am, ako po yung malilintikan ng boss ko pagka Wala akong pakialam kung malilintikan ka. Tanggalin ka, mamatay ka sa gutom, wala kang pakain sa pamilya mo, wala akong pakialam. Di ba mayaman nga ako? Palit-ulit ko ba sasabihin sa'yo yan? Ha? Alis na nga dyan. Padaanin mo ako. Ma'am, pasensya na talaga. Hindi talaga kita pwedeng papasukin hanggat di ko na-check yung bag nyo. Anak ka naman talaga ng teteng eh, no? Di ko alam kung talagang bobo ka lang talaga. Papasok ako. Tabi! Ma'am! Ma'am! Mahal, pasensya ka na ha. Nalate akong idaan tong lunch mo. Hulaan ko. Ito na naman ba yung kinamatisang galunggong? Tama ka. Alam ko naman, paborito mo yun. Salamat, mahal ah. O, di ba? Ang simple-simple na trabaho mo, hindi mo ginagawang tama. O, nakapasok ako kanina, di ba? Hindi mo na kailangan check upin. Yan, sino ba yan? Asawa mo? Asawa ka? Opo. Kaya pala eh, pareha ko yung mukhang dukha, no? Mukhang dugyot. Ma'am, makapanglait ka naman sa amin. Nagtatrabaho naman ng maayos dito yung asawa ko. Pakialam ko ba, ha? Wala kang pakialam kung manlait ako. Karapatan ko yun eh. Mukha kayong dugyot eh. Mukha kayong mahirap. Ma'am, hindi kita pinapasok kanina kasi ginagawa ko ng maayos yung trabaho ko. Pero nakapasok kayo kasi pinilit nyo yung sarili nyo. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ako kilala, no? Sinabi ko nga, hindi ako chine-check up dito pag pumapasok ako. Siguro bago ka lang dito, no? Bagong transfer. Kaya hindi mo ako kilala. Ikaw, may anak kayo? Meron po. Kayo, boss-bossan yung kalibugan nyo. Nagdadagdag pa kayo ng mahirap sa populasyon eh. Tsaka bukod sa pangit na kayo, malamang yung lalabas pangit din. Ma'am, Walang future. ma'am, parang sumusobra na po yata kayo eh. Kasi pamilya ko na po yung mga nilalait nyo. Ayos lang po sa akin, ako. Pero wag nyo na idama yung asawa ko tsaka mga anak ko. Gusto ko idami eh. Pakialam mo ba? Pwede ba tanggapin mo na lang kasi lahat ng mahirap, tinatanggap na lang yung mga sinasabi ko. Kaya nyo, mahirap na kayo pinanganak, mamatay pa rin kayo mahirap kasi hindi nyo ginagamit yung utak nyo. Masyado naman po kayo na may personal. Hindi naman po namin tinatanggi kung mahirap kami. At kung masama po yung loob nyo dahil sa nangyari kanina, sinusunod lang naman ng asawa ko yung protocol dito. Wala pong masama doon. Tsaka lumalaban po kami ng patas. Kahit mahirap lang kami, marangal yung trabaho ko. So, anong gusto mong palabasin, ha? Hindi ako lumalaban ng patas? Yun ba? Gusto mo, tanggalin kita sa trabaho mo? Ha? Para mamatay kayo sa gutom. Ilan kayo? 4, no? 4 sa pamilya. Mamamatay kayo sa gutom, kayong 4. Diyan na nga kayo! Ang papangit nyo! Mahal, pasensya ka na. Naka-encounter ka pa ng ganong klaseng customer ngayon. Wala yun. Pero next time, pag nakita ko yun ulit, gugulpihin ko yun. Huwag mo nang patulan. Ito naman, edi nawalan ako ng trabaho. Importante sa akin, mabuhay ko kayo ng mga anak natin. Tsaka, salamat dito sa baon na binigay mo ha. Pasarado na rin kasi ako ng building kung gusto mo, sabay na natin tong kainin. Sige. Oh, dali mo na to. Susunod ako, sasarado ko yung building. Okay? Sige. Mahal, ba't ang tagal mo? Malamig na tong pagkain natin. Mahal, sorry, nalita ko ha. Kasi nag-ikot pa ako dito sa building. Tapos itong bag na to, nakita ko. Anong laman? Limpak-limpak na pera. Ano? Di sa atin na yan. Wala namang pangalan siguro dyan, di ba? Mahal, hindi naman tama na angkinin natin yung pera ng iba. Sa totoo nga yan, bago ako pumunta dito, hinanap ko kung may makikita akong contact person May nakita akong address, yun yung pupuntahan ko para ibalik to. Mahal, wag mo na yung ibalik. Iniwan yan or naiwan man,
Ate na yan, kasi tayo nakakita. Maging practical ka, magbabago buhay natin kapag ginamit natin yung perang yan. Mahal, sinabi ko nga kanina, di ba, lumalaban tayo ng patas. Hindi patas na kunin natin yung pinaghirapan ng iba. Kaya ibabalik ko to. Hayaan mo na. Ikaw bahala. Tara na, kumain na tayo. Gutom na ako. Mahal, hindi na ako makakasabay mo nang kumain sa'yo. Mauna ka na umuwi. Pupuntahan ko muna tong address ng may balik ko na tong pera. Napakalaking halaga nito. Sige, gusto mo talaga magtampo ako? Sige na, umalis ka na. Sige na. Ma'am, ang ganda-ganda niyo naman sa suot niyo. Kamusta po kayo? Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka? Okay naman. Naggala-gala muna ako sa mall. Kaya, ngayon lang ako nakarating. Naman na, date kami ng jowa ko. Konti-konting landi. Kaya pala mukhang blooming ka. Nakilandi-landi ka. Actually, kung di nga ako pupunta dito, diretso na kami hotel eh. Sayang. Nadiligan sana ako. Ikaw talaga puro kakalokohan. Kumusta naman yung iniutos ko sa'yo? Okay naman. Na-withdraw ko naman yung 5 million mo. Oo. Nasaan? Ha? Pina-withdraw mo? Oo. O, di ba inutusan kita mag-withdraw ng 5 milyon? Nasaan na? Oh, shit. Naiwan ko po ata. Anong naiwan? Tao po! Tao po! Pasok! Sino? Tignan mo to! Yan, ma'am! Yan, magnanakaw! Tignan mo! Pit-pit niya! Ikaw, kunwari ka lang security guard eh, no? Kaya kanina gustong-gusto mong tignan yung laman ng bag ko eh. Naku ma'am, nagkakamali kayo pa. Napagbintangan niyo pa ako magnanakaw. Bakit nasa sayo? Ma'am, naiwan niyo nga po itong bag doon sa mall. Nakita ako, buti nga walang ibang nakakita ako eh. Tapos tinignan ko yung address dito, kaya pinuntahan ko agad. Kaya narating ko yung bahay na to. Ma'am, huwag ka maniniwala dyan. Ano mo yan? Modus mo yan eh, no? Natinignan mo yung bahay at san? Wala akong iniwang address namin dyan. Arian, kung ang intensyon niya magnakaw, hindi niya na mentas dadalhin dito yan sa... Dito, hindi niya na isusunod. Alam mo ikaw, kasi ang inuuna mo, kalandian. Ha? Alam mo ba ang halaga nito? 5 milyon? Kung naiwala mo to, saan ka kukuha sa akin ng ibabayad? Ipababayad ko yan sa lupa mamaya. Ma'am, tagal na kasi namin din nakikita ng jowa ko eh. Sumuglit lang naman ako. Alam mo yung inuutos ko sa'yo? Wala ka sa presensya mo. Hindi mo gusto siguro yung trabaho mo. Kaya oras na to, umalis ka na. Oo! Narinig mo! Bakit mo naman ako tatanggalin? Ngayon lang naman ako nagkamali. Pwede naman bumawi sa susunod. Ikaw kaya lumagay sa tayo ko. Ikaw ang nakasitwasyon na nanakawan ka nito, na nawala to. Sige, anong gagawin mo? Ma'am, binalik naman niya eh. Ayaw Sakit naman na- sa inyo. Buti nga ibinalik eh. Paano ko ibang security guard to? Baka kinulangan na yan. Baka kinuha na. Nabulag na sa perang yan. Ma'am, kailangan ko ng trabaho. Huwag mo naman akong tanggalin. Pwede naman second chance. Arian, umalis ka na. Akin na to. Ma'am! Umalis ka na! Tanga mo. Naku, Sir Layog, talagang sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. At naibalik niyo tong perang to. Yun nga ma'am nakita ko nga po, limpak-limpak na salapi yung laman niyan. Yung pera, alam ko naghirapan niyo po. Kaya tinignan ko agad kung may address dun sa bag. Buti na lang meron, kaya natuntun ko agad yung bahay niyo. Oo nga pagkatiwala ako dun kay Arian, madalas yun gano'n, nakakalimutan kung saan niya naiilagay pag nakita niya na yung boyfriend niya. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa'yo, no? Alam mo, napakalaking halaga nito. Yung pinawithdraw ko sa kanya, 5 million, iwawala niya lang. Maiga na lang talaga na ibalik mo, sir. Siyempre naman ma'am, kahit gaano pa kalaki yung halaga na yan, basta pinaghirapan ng ibang tao, hindi po ako nasisilaw kunin yan. Maigi kung ganyan ang panuntunan ng tao. Iba na ngayon ang mundo. Pagka pera na, nasisilaw na sila. Maigi, may natitira pang kagaya mo. At dahil dyan, gusto kong baguhin mo yung buhay mo. Tulong ko sa pamilya mo, bibigyan kita ng 1 million. Ma'am, 1 million! Ma'am, parang hindi ko naman po kayang tanggapin yun. Napakalaking halaga nun. Tanggapin mo. Kahit ako hindi ako makapaniwala na sa buhay ngayon, may isang kagaya mo pa. Bihirang-bihira. Talagang hindi ako makapaniwala na kaya mo pang ibalik to. Kitang-kita mo naman na pera ang laman nito. Yung 1 million na yon, magnegosyo ka. Gamitin mo para
umayos yung pamilya mo. Yung isang kagaya mo, eh hindi nakakahinayang bigyan ng pagkakataon para baguhin yung buhay. Nako, ma'am, hindi ko alam paano kayo pasasalamatan, pero sige po, tatanggapin ko po yun para sa pamilya ko at sa mga anak ko po. O sige, lumabas ka na dun sa office, susunod ako dun sa secretary ko, okay? Salamat po, ma'am. Ma'am, ano po ulit? Ma'am Gina. Ma'am Gina po. Sige po. Sige, thank you. Mahal, alam mo nakaka-proud ka. Kasi tignan mo, ang laki na ng pinagbago ng buhay natin simula nung nagantipalaan ka ng 1 million. Yun nga eh. Alam mo, mahal, kung tutuusin yung 1 million, napakaliit pa niya na halaga kung magpupundar ka ng business. Pero dahil magaling ka rin, tinulungan mo ako, yan, lumago lahat ng negosyo natin. Tapos, totoo nga talaga yung sinasabi nila, no, kapag ka gumagawa ka ng mabuti, mabuti rin yung ibabalik sa'yo. Tama ka. Siguro kung hindi mo yung binalik, nakinig ka sa akin. Siguro, nasa kulungan ka na ngayon. Hindi naman ako makikinig sa'yo, mahal. Pero alam ko naman na yung nasabi mo yun kasi dulot nung kahirapan natin. Pero tignan mo, ngayon, sobrang dami na nating blessings. Tsaka yung mga anak natin sa private school na nag-aaral. Makikilimos po. Teka lang, ikaw yung masungit na babae na nagmaliit sa akin dati, di ba? Opo, ako nga po. Mahal, di ba sinabi mo na pinaalis na yan nung naging amo niya dati? Oo. Miss, kung ano, pwede bang tanungin ano ba nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Wala pong tumatanggap sa akin na trabaho eh. Kahit ano pong apply ko, wala. Tapos lahat po ng mga naipon ko ng mga ilang taon, ubos na kasi yung jowa ko nalulong sa casino. Ganun ba? Alam mo kasi, di naman sa pag-aano pero dapat kasi hindi ka manliliit ng tao. Tsaka matuto kang rumispeto sa kahit na sino. Kahit anong klaseng trabaho pa yan, dapat irespeto yan. Yun na nga po eh. Pasensya na po sa inasal ko sa inyo nun ha. Hindi ko na po ulitin at actually, hindi naman po talaga ako ganun. Nadala lang po ng sistema. Pasensya na po ulit. Alam mo, lahat naman ng tao nagkakamali, tsaka lahat naman tayo may mga ganong klaseng ugali. Pero importante, natuto ka, tsaka may pagsisisi. Kung gusto mo, mahal, di ba kailangan natin ng bagong tauhan dun sa pinundar nating restaurant? Baka gusto mo, kunin natin siya. Kung willing siya, Ay, seryoso po ba talaga kayo? pero may experience ka ba about sa pagiging waitress? Kahit ano po, alam ko pong gawin yan. Huwag po kayo mag-alala. Matino naman po ako magtrabaho. Tsaka wala na pong nanggugulod sa isipan ko, wala na pong distraction kasi wala na kami ng jowa ko. Kung ganun, mabuti yun. Pero kung hindi ka pa talaga sanay sa ibang gawain bilang waitress, pwede ka namang i-train doon. At saka kung gusto mo, sumama ka na sa amin ngayon. Kakain kami dun sa restaurant para mapakita ko na rin sa'yo yung itsura. Hindi ko po nakakahiya. Tsura ko po, tsaka mabaho po ako eh. Naku, ayos lang yan. Meron naman siguro. Alam mo, kumain muna tayo. Pag-grocery ka rin namin, tsaka bibila ka namin bagong damit. Naku po, bubuti naman ang puso nyo. Maraming salamat po ah. Walang anuman yun. Halika na. Tara po.